Isang magandang araw sa lahat. Ako si Jethro at sa mga susunod na minuto, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na tumatak sa aking buhay. Siguro tulad ninyo, may mga pagkakataong natututo tayo sa mga pagsubok na dumaan sa atin at may mga alaalang bumabalik sa atin tuwing pinagmumunian natin ang ating nakaraan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bahagi ng aking buhay na nagbigay sa akin ng lakas. At sana, magbigay rin ito ng inspirasyon sa inyo. Mula nang maging houseboy ako sa malaking bahay ng mag-inang Clarice at Bianca, natutunan kong mamuhay sa anino ng katahimikan. Simple lang ang trabaho ko, maglinis, magluto, mag-asikaso ng bahay. Pero hindi ko inasahan na may mga bagay palang higit pa sa paglilinis at pagluluto na matututunan ko sa bahay na ito. Si Clarice, ang among babae, ay isang ginang na nasa huling bahagi ng 30, maputi, makinis, at laging mabango. May malalim na mga mata na parang laging may iniisip at may paraan ng pagsasalita na tila laging may nilalarong lihim sa kanyang dila. Elegante siyang kumilos. Palaging may suot na mamahaling damit na bumabagay sa kanyang alindog. Isa siyang babae na kayang paikutin ang sino man gamit lang ang isang sulyap at isang matamis na ngiti. Si Bianca naman, ang anak niyang dalaga, ay nasa edad 20. Maliksi, palaban, at may tinatagong kapilyuhan sa bawat kilos niya. Maganda siya, isang mas batang bersyon ng kanyang ina, pero mas agresibo, mas mapanukso, habang si Clarice ay parang isang matamis na alak na marahang nilalasahan. Si Bianca ay isang matapang na inumin na susunog sa lalamunan mo, pero hahanap-hanapin mo pa rin. Nagsimula ang lahat isang gabing, ako lang ang nasa kusina, nag-aayos ng hapunan. Tahimik ang paligid nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Clarice, nakasuot lamang ng silk robe. Maluwag ang pagkakatali, kaya kita ko ang makinis niyang hita sa bawat hakbang. Jethro, pakibuksan nga ito. Aniya, inaabot sa akin ang bote ng alak. Kinuha ko iyon, sinubukang hindi tumingin sa kanya. Pero naramdaman kong dahan-dahan siyang lumalapit. Naamoy ko ang mamahalin niyang pabango, matamis, may halong bango ng alak. Tulungan mo naman ako. Ang higpit pala nito, bulong niya, at biglang lumapat ang kanyang kamay sa bisig ko. Dahan-dahang dumulas pababa sa aking palad. Naramdaman ko ang init ng kanyang balat. Ang banayad na galaw ng kanyang mga daliri. Nang tingalain ko siya, nakangiti siya. Pero iba ang kinang sa kanyang mga mata. Isang titig na hindi dapat ibigay ng isang amo sa kanyang tauhan. Ayos na. Po ma'am, sabi ko, ibinukas ko ang bote at iniabot sa kanya. Ngumiti siya, pero hindi niya kinuha agad ang bote. Sa halip, tinagayan niya ang sarili niya, sumimsim ng alak, saka inilapit ang baso sa akin. Tikman mo. Nag-alangan ako, pero nang ipilit niya, napilitan akong uminom. Matamis, pero may tama, parang siya. Masarap, diba? Bulong niya, at bago ko pa napagtanto ang nangyayari, inilapat niya ang kanyang palad sa dibdib ko. Isang haplos na sinadyang paglaruan ng aking kontrol. Ma'am, shh. Huwag kang mag-alala, Jethro. Mas lumapit siya. Halos magdikit na ang aming katawan. Ikaw lang naman ang nandito. Napalunok ako. Mabilis ang tibok ng puso ko. At kahit anong pilit kong pigilan ng sarili ko, naramdaman kong unti-unti akong bumibigay sa tukso. Akala ko, siya lang. Pero nagkamali ako. Dahil isang araw, si Bianca naman ang lumapit. Nasa kwarto ako noon, nag-aayos ng kama niya, nang maramdaman kong may nakatitig sa akin. Paglingon ko, naroon siya, nakasandal sa pinto, nakasuot lang ng manipis na pantulog. Jethro! Mahina niyang tawag, pero puno ng kapilyuhan ang kanyang ngiti. Bakit?
Tanong ko, hindi ako makatingin ng diretsyo. Lumapit siya, dahan-dahang inilapat ang kamay sa dibdib ko. Kailangan ko ng tulong mo. Dahan-dahan akong umatras, pero huli na. Narinig kong bumagsak ang pinto at kasabay ng pag-lock nito, tinanggal niya ang tali ng kanyang suot. Iba siya sa ina niya. Kung si Clarice ay marahan, pino at puno ng romansa, si Bianca ay isang bagyo. Mabilis, mapusok at walang pag-aalinlangan. Ngayon, mag-ina silang sabay na nagpapatikim ng kanilang init sa magkahiwalay na pagkakataon. Hindi alam ng isa na parehas ko silang pinagsisilbihan. Hindi lang sa gawaing bahay, kundi sa paraang hindi nila inaasahan. Pero DJ Serene, hanggang kailan ko ito kakayanin? Mali ba ang ginagawa ko? O dapat ko? Mula ng gabing iyon, hindi na naging pareho ang mundo ko sa loob ng bahay ni na Clarice at Bianca. Parang naging dalawa ang katauhan ko. Isang masunuring houseboy sa harap ng iba, pero isang lihim na laruan sa likod ng mga pinto. Tuwing kasama ko si Clarice, may kakaibang lambing sa bawat haplos niya. Hindi siya nagmamadali. Para siyang isang alagad ng sining, dahan-dahang hinuhulma ang isang obra gamit ang kanyang mga daliri. Ang bawat paglapit niya ay isang ritual, maingat, banayad, at puno ng pagnanasa. Nagsimula ito sa mga gabing siya lang ang gising. Tatawagin niya ako para ipagawa ang mga bagay na hindi ko inaasahang gagawin ko bilang isang houseboy. Magpapatimpla siya ng kape. Pero sa halip na umupo sa lamesa, tatayo siya sa harapan ko. Nakasandal sa counter. Ang suot niya ay laging kulang. Minsan, habang inaabot ko ang tasa, sadyang babangga ang kanyang katawan sa akin. Maglalapat ang aming mga balat at hindi ko maiwasang maramdaman ang lambot niya. Tingnan mo nga itong buhok ko, Jetro. Minsan niyang sabi habang nakatayo sa harapan ko. Mukha na bang magulo? Nagulat ako nang maramdaman kong hinila niya ang kamay ko at ipinatong sa kanyang batok. Ayusin mo nga, malambing niyang utos. Pero sa titig niya, alam kong hindi lang iyon ang gusto niyang ipagawa. Sa bawat gabing kasama ko siya, mas lalong lumalalim ang lihim namin. Pero si Bianca, ibang klase. Habang ang kanyang ina ay maingat at puno ng pagpipigil, siya na may mapusok. Minsan, bigla na lang siyang susulpot sa likuran ko. Ilalapat ang kanyang kamay sa balikat ko habang may pilyang ngiti sa kanyang labi. Jetro, gusto mo bang malaman ang isang sikreto? Tanong niya isang hapon habang nasa laundry area ako, naglalaban ng kanyang mga damit. Ano yun? Sagot ko, hindi man lang lumingon. Bigla siyang yumuko sa tabi ko. Ang mukha niya halos dumikit sa aking pisngi. Alam kong may nangyayari sa inyo ni Mama. Parang may dumagan na yelo sa dibdib ko. Napahinto ako. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Pero sa halip na magalit o magtanong, tumawa lang siya. Malambing pero may halong kapilyuhan. Huwag kang mag-alala, bulong niya. Hindi ko siya isusumbong. Muli niyang inilapat ang kamay sa balikat ko. Pero sa pagkakataong ito, dahan-dahan niyang dinulas pababa. Mas agresibo ang haplos niya, mas may pag-angkin. Anong ibig mong sabihin, Bianca? Mahina kong tanong. Pilit na nilalabanan ang sarili ko. Ngumiti siya. Simple lang, Jetro. Gusto kong malaman kung anong meron si Mama na kaya mong ibigay. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung paano ko ito napasok. Pero ngayon, mag-ina silang parehong. May nais sa akin. At ako, isang houseboy lang ako na hindi Simula nang sabihin ni Bianca na alam niya ang tungkol sa amin ng ina niya, hindi na ako mapakali. Pakiramdam ko, para akong isang hayop na hinahabol sa gitna ng isang makitid na daan. Wala nang lusot, walang matatakbuhan. Pero sa halip na umiwas,
Lalo pa akong hinatak ni Bianca sa bitag na hindi ko alam kung paano ko malulusutan. Isang gabi, habang tahimik akong nag-aayos ng hapunan sa kusina, lumitaw siya sa likuran ko. Suot ang isang oversized na puting t-shirt na manipis at bumabakat ang hugis ng kanyang katawan. Nakayakap sa kanyang hubog ang liwanag ng chandeliers at sa kanyang mga mata. May apoy na hindi ko alam kung kaya kong patayin. Jetro, bulong niya. Malambing, pero may halong panunukso. Hindi ako lumingon. Mas pinili kong ituon ang pansin sa pag-aayos ng mesa. Pero hindi siya natinag. Lumapit siya, sapat para maramdaman ko ang init ng katawan niya sa likuran ko. Alam kong dumaan ka sa kwarto ko kanina. Dagdag niya, mas malapit pa, hanggang sa halos magkadikit na ang aming balat. May hinahanap ka ba? Napalunok ako. Wala akong hinahanap, sagot ko. Pero kahit ako, hindi kumbinsido sa sagot ko. Hinaplos niya ang braso ko, mabagal at marahan. Sigurado ka? Lumingon ako sa kanya. Nakatingin siya sa akin. Ang mga labi niya bahagyang nakabuka, parang may hinihintay. Pero hindi ako gumalaw. Hindi ako bumigay. At yun ang dahilan kung bakit siya lumuhod sa harapan ko. Hinawakan ang magkabilang gilid ng aking shorts at dahan-dahang hinila, pababa ang zipper nito. Napaatras ako, pero itinukod niya ang kanyang mga kamay sa baywang ko, pinigilan akong lumayo. Bakit ka umiiwas? Bulong niya. Ramdam ko ang mainit niyang hininga sa balat ko. Hindi ka naman umiwas kay mama. Parang kidlat na tumama sa akin ang sinabi niya. At bago pa ako nakasagot, may narinig kaming mga yapak mula sa hagdan. Mabilis, akong umatras, inayos ang sarili ko, at lumingon sa pinagmulan ng tunog. Si Clarice. Nakatayo sa dulo ng hagdan, suot ang kanyang silk robe, nakatali ang mahahabang buhok, at nakatingin sa amin ng matalim. Anong ginagawa ninyo? Malamig, niyang tanong. Pakiramdam ko, sasabog ang dibdib ko sa kaba. Pero si Bianca, ngumiti lang siya, bumangon mula sa pagkakaluhod at lumapit sa ina niya. Wala, mama. Si Jetro lang naman. Sinamahan lang ako sa kusina. Tumigil si Clarice sa ilang hakbang mula sa amin. Pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam kung may hinala siya. Pero may isang bagay akong sigurado. Nagsisimula ng maging mas mapanganib ang larong ito. At ako ang nasa gitna ng lahat. Simula nang mahuli kami ni Clarice sa kusina, mas lalong naging mapanganib ang bawat kilos ko sa loob ng bahay. Pakiramdam ko, isa akong aso na hinahabol ng 2 leon. Kahit saan ako lumingon, may nagmamatsyag, may gustong umangkin. Si Bianca, mas naging agresibo. Araw-araw siyang nagpaparamdam. Mga maliliit na hawak, pabulong na tuksuhan, at minsan pa'y tahasang panunukso sa harap mismo ng kanyang ina. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng hardin, bigla siyang lumapit sa akin, suot lang ang isang puting dress na manipis at mahangin. Umupo siya sa isang garden chair at sinadyang ibuka ang kanyang mga hita, sapat para makita ko ang maselang parte ng kanyang katawan. Jetro, aniya, kunwari inosente. Ang init, no? Napalunok ako, agad na iniwas ang tingin. Gusto mo bang makisabay sa shower ko mamaya? Tanong niya, nakangisi. Alam kong pagod ka. Alam kong nilalaro lang niya ako. Tinutukso, sinusubok kung hanggang saan ko kayang tiisin. Pero hindi ako bumigay, hindi ko siya sinagot. Ang hindi ko alam, may isang pares ng mata palang nakamasid sa amin. Si Clarice. Pagdating ng hapon, pinatawag niya ako sa kanyang silid. Nakatayo siya sa gilid ng kama,
suot ang isang itim na silk robe. Bahagyang nakabukas, sa harapan. Sa likuran niya ang malalambot na unan at ang kama niyang saksi sa bawat gabing magkasama kami. "Halika rito, Jethro," utos niya. Malambing pero may bahid ng awtoridad. Lumapit ako, pero hindi pa ako nakakarating. Nang humakbang siya palapit sa akin, inilapat ang palad sa dibdib ko. "Nakikita kita kanina, Ania," malamlam ang tingin. "Ano bang meron kay Bianca, ha? Bakit parang mas madalas kayong magkasama?" Ramdam ko ang dulo ng daliri niya, marahang humahaplos pababa sa aking tiyan. "Nag-aalala ka ba?" Tanong ko. Pilit na nagpapakatatag. Hindi siya sumagot. Sa halip hinila niya ako, palapit. Ang kanyang mga labi ilang pulgada lang ang layo sa akin. "Alam mo naman, Jethro, akin ka lang, di ba?" Tinitigan ko siya. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampshade, kitang-kita ko ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Pero sa likod nito, may halong pangamba. Alam niyang may nagbabago. Alam niyang hindi na siya ang nag-iisa. At kung magpapatuloy pa ito, baka hindi lang isang relasyon ang masira. Baka pati ang buong buhay ko. Simula noong hapon na kinausap ako ni Clarice sa kanyang silid, hindi na naging katulad ng dati ang bawat galaw ko sa bahay na ito. Ramdam kong nagiging mas maingat siya, mas mapanuri sa kilos ko, lalo na kapag nasa paligid si Bianca. Para bang alam niyang may namamagitan sa amin pero hindi niya kayang direktang sabihin. Gabi noon nang maabutan ko siyang naghihintay sa terrace, hawak ang isang baso ng red wine. Nakatingin siya sa malayo. Hinahayaang paglaruan ng hangin ang kanyang buhok. Nakasuot siya ng manipis na nightgown at sa bawat paggalaw niya, bumabakat ang hubog ng kanyang katawan sa ilaw ng buwan. "Gising ka pa?" Tanong ko. Lumapit sa kanya. "Hindi ako makatulog." Sagot niya. Hindi tumingin sa akin. Marami akong iniisip. Tahimik akong tumayo sa tabi niya. Pinagmamasdan ng langit na puno ng bituin. Ilang saglit ang lumipas bago siya nagsalita. Ulit. "Jethro." Mahina ang boses niya. Pero dama ko ang lalim ng emosyon sa kanyang tinig. "Tapatin mo ako. May gusto ka ba kay Bianca?" Nagpigil ako ng hininga. Hindi ko alam kung paano sasagot. Kung aaminin ko, baka ito na ang katapusan ng lahat. Kung itatanggi ko naman, baka mas lalo niya lang akong pagdudahan. Huminga ako ng malalim, sa kadahan-dahang hinawakan ng baso niya. Kinuha mula sa kanyang kamay at ipinatong sa lamesa. Lumapit ako sa kanya. Halos magkadikit na ang aming katawan. "Ano, bang gusto mong marinig?" Tanong ko. Dinudugtungan ng tingin ang nais kong ipahiwatig. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata nangungusap. Gusto kong marinig ang totoo. Hinaplos ko ang kanyang pisngi, marahan, puno ng pag-aangkin. "Ikaw ang nauna, Clarice. Ikaw ang una kong minahal." Napapikit siya, parang lumulubog sa init ng aking haplos. Pero alam kong hindi sapat ang sagot kong iyon. Hindi iyon ang gusto niyang marinig. Pero hindi lang ako, hindi ba? Mahina niyang bulong. Hindi ko na naituloy ang sagot ko nang bigla niyang hawakan ang batok ko. Hinila ako pababa para ang aming mga labi ay magtagpo. Mainit. Mabagal. Parang isang halik na puno ng takot. Takot na mawala. Takot na mapalitan. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang mga daliri sa batok ko. Ang kanyang katawan, mahigpit na dumidikit sa akin, para bang ayaw niyang may ibang mag-angkin sa akin bukod sa kanya. Pero sa likod ng matinding pagnanasa, may isang bagay akong hindi maalis sa isip ko. Si Bianca. At sa bawat segundong lumilipas, lalong lumalabo kung sino talaga ang pinili ko. O kung sino sa kanilang dalawa ang may hawak na talaga sa akin. Mula ng gabing iyon sa terrace,
Mas naging mapanuri si Clarice. Kapag nasa paligid si Bianca, nararamdaman ko ang mga mata niyang palihim na sumusukat sa bawat kilos ko. Hindi siya nagtatanong, pero alam kong may bumabagabag sa kanya. Isang gabi, habang inaayos ko ang hapagkainan, dumaan si Bianca sa likod ko. Dumampi ang kamay niya sa braso ko. Pahapyaw lang, pero sapat para magpadala ng kilabot sa buong katawan ko. Jetro, may aaminin ako sa'yo. Mahina ang tinig niya, pero puno ng kapilyuhan. Napatingin ako sa kanya. Ano yun? Lumapit siya ng bahagya. Halos magdikit na ang aming katawan. Alam kong may nangyayari sa inyo ni Mama. Muntik ko nang mabitawan ang pinggan sa kamay ko. Wag mo nang itanggi, putol niya, mapang-akit ang ngiti. Nakita ko kayo. Napalunok ako. Hindi ko alam kung anong eksaktong nakita niya. Pero batid kong hindi ito biro. Ilang beses mo nang pinagsilbihan si Mama. Pero sa akin, isang beses lang. Bulong niya. Dinidiinan ang huling salita. Gusto ko ulit, Jetro. At gusto ko, ngayon, walang babala, hinila. Niya ako papasok sa madilim na sulok ng kusina. Hindi ko na naisip kung paano kung may makakita. Ang init ng katawan niya, ang bilis ng tibok ng puso ko, wala na akong nagawa. Kundi hayaang sakupin ako ng kanyang kapusukan. Ngunit sa gitna ng aming tagpong puno ng sabik, biglang bumukas ang ilaw. Anong ibig sabihin nito? Napalingon kami ni Bianca. Nakatayo si Clarice sa may pinto. Namumula ang mukha sa galit. Ang kanyang mga mata, punong-puno ng pagtataksil at sakit. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung anong mas matimbang, ang takot, ang pagsisisi, o ang katotohanang hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat ng ito. Mahina ang boses ni Bianca, pero hindi na niya maitatago ang nagawa namin. Dahan-dahang lumapit, si Clarice ang kanyang titig nakapako sa akin. Akala ko, ako lang. Walang sino mang gumalaw. Walang sino mang nagsalita. Sa isang iglap, ang lihim na itinago ko sa dalawang babae sa bahay na ito ay tuluyan ng nabunyag. Tahimik ang buong bahay matapos ang gabing iyon. Wala akong naririnig, kundi ang mabibigat na hakbang ni Clarice nang lumayo siya sa amin. Hindi ko alam kung susundan ko siya o mananatili ako sa pwesto ko. Habang si Bianca naman ay nakayuko, waring hindi rin alam kung ano ang gagawin. Nang umalis si Clarice papunta sa kanyang silid, naiwan kaming dalawa ni Bianca sa kusina. Ramdam ko ang panlalamig ng paligid. Malayo sa init na dumaan sa amin, ilang minuto lang ang nakalipas. Anong gagawin natin, Jetro? Mahina niyang tanong. Naguguluhan pa rin ako. Hindi ko alam, Bianca. Pero kailangan kong kausapin si tita. Tumango siya at lumakad palayo. Iniwan akong mag-isa sa sala. Nanginginig pa rin ang dibdib ko sa kaba. Pero kailangan kong harapin ito. Lumapit ako sa kwarto ni Clarice at kumatok ng marahan. Clarice, tawag ko. Pwede ba kitang makausap? Ilang sandali bago bumukas ang pinto. Sumalubong sa akin ang malamlam niyang mga mata, punong-puno ng hinanakit. Hindi siya nagsalita, pero hinayaan niya akong pumasok. Tahimik akong naupo sa gilid ng kama, habang siya naman ay nakatayo sa harap ko nakapamewang. Ano pa ang gusto mong sabihin, Jetro? Wala ka bang ibang ginawa kundi paglaruan ako? Pati na rin ang anak ko? Parang sinuntok ako sa dibdib sa sinabi niya. Clarice, hindi kita nilaro. Wala akong balak manakit. Tapos anong tawag mo sa ginawa mo? Bumibigat ang tono niya. Pinatikim mo ako ng init. Tapos pati ang anak ko, hindi mo pinalampas?
Napalunok ako. Hindi alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Hindi ko rin kayang sabihin na si Bianca ang unang gumawa ng hakbang. Wala akong maidadahilan na makakapawi ng sakit na nararamdaman niya. Clarice, mahal kita. Hindi ko na napigilan ang sarili kong sabihin ang totoo. Pero mali ang lahat ng to at hindi ko alam kung paano ko ito itatama. Natahimik siya sa sinabi ko. Ilang sandali bago siya umupo sa tabi ko. Hindi ko inaasahan ang sumunod niyang ginawa. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Kung mahal mo ako, bulong niya, patunayan mo. Naghalo ang takot at pananabik sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ito ay tanda ng kapatawaran o simula ng mas malaking pagkakamali. Tahimik akong nakatayo sa harap ng pintuan. Ang loob ko'y parang dinudurog habang pinagmamasdan si Clarice na nakaupo sa kama. Nakayakap sa sarili na parang pinipilit ipunin ang lakas na nawala sa kanya. Ang mga mata niya, basang-basa ng luha, at alam kong ako ang dahilan. Hindi ko alam kung paano kita mapapatawad, Jethro. Mahina niyang sabi. Pero higit sa lahat, hindi ko alam kung kaya kong patawarin ang sarili ko. Gusto kong lumapit sa kanya, hawakan ang kamay niya, iparamdam na hindi siya nag-iisa. Pero kasabay ng pagnanais kong lapitan siya, ang bigat ng realidad na hindi ko na maibabalik ang dati. Clarice, hindi kita ginusto saktan. Napangiti siya, pero halata ang pait sa kanyang mukha. Alam ko, pero ginawa mo pa rin. Tumango ako. Oo, at wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. Tumayo siya, dahan-dahang lumapit sa akin. Ang mga daliri niya ay gumapang sa pisngi ko. Banayad, parang isang huling paalam. May mga bagay talagang hindi na pwedeng ayusin, bulong niya. At may mga bagay na kahit gustuhin natin, hindi na pwedeng balikan. Pakiramdam ko, iyon na ang huling pagkakataon na mahahawakan ko siya. Sa kabila ng lahat ng init at damdaming pinagsaluhan namin, dumating pa rin kami sa puntong ito. Ang dulo ng lahat. Anong balak mo ngayon? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Humugot siya ng malalim na hininga. Aalis ako. Kailangan kong lumayo. Ramdam kong iyon ang pinakamabuting desisyon. Pero bakit parang mas masakit kaysa sa anupaman? Niyakap ko siya ng mahigpit, habang ang puso ko'y bumibigat sa bawat segundong lumilipas. Hindi ko siya pinigilan. Hindi ko siya hinarang. Dahil sa pagkakataong ito, alam kong wala akong karapatang gawin iyon. Nang bitawan niya ako, isang huling sulyap ang iniwan niya bago tuluyang lumabas sa pintuan. At sa bawat hakbang niyang papalayo, isang parte ng sarili ko ang nawala na rin. Kasabay ng isang pag-ibig na hindi ko kailanman dapat pinakawalan. Naiwan akong mag-isa sa loob ng kwartong minsan naming pinagsaluhan. Tahimik ang paligid, pero sa loob ko, may unos na hindi ko kayang pahupain. Lumipas ang mga araw, linggo, at buwan. Unti-unting bumalik ang normal kong buhay, pero hindi ako kailanman naging buo ulit. Kahit anong gawin ko, kahit anong pilit kong ibalik ang dating ako, alam kong may puwang sa puso kong hindi na mapupunan. Minsan, nahuli ko ang sarili kong nakatitig sa mga lumang larawan namin ni Clarice. Ang mga mata niya, dating puno ng buhay at pagmamahal, ngayon ay isa na lang alaala na kailanman hindi ko na muling masisilayan sa harap ko. Balita ko, lumipat siya sa ibang lugar. Iniwan niya ang lahat. Pati ako. At ako. Nandito pa rin. Naglalakad sa parehong mga kalye. Iniinom ang parehong kape. Ngunit hindi na ako ang dating Jethro na minahal niya. Dahil minsan sa buhay ko, may isang babaeng dumaan. Nagbigay ng init at ligaya. Pero sa huli, naging aral na kailanman hindi ko na mababago. At ang pinakamasakit sa lahat, alam kong kahit anong gawin ko,
Hindi ko na maibabalik ang nasirang tiwala at ang pag-ibig na iniwan sa akin. Napakinggan, isang kwentong puno ng pagnanasa, pag-ibig, at mga desisyong may kaakibat na bigat. Totoo ngang hindi lahat ng init ay nagtatapos sa tamis. Minsan, may mga apoy na kailangang hayaang maglaho bago tayo tuluyang masunog. Hanggang sa susunod nating pagsasama, samahan niyo ulit ako sa mga kwentong aabot sa inyong puso at isipan.